Purihin po ang Diyos. Ngitian nga natin yung katabi natin, sabihin natin, buhay ang Diyos. Amen. Naniniwala po tayo na nasa Diyos yung katugunan nating lahat. At ang Diyos rin ang handang umabot sa ating mga pangailangan. Ano man po yun? Nothing is hard for the Lord. Amen. Wala naman po imposible sa ating Diyos. Kaya po, purihin ang Panginoon. At pasensya na, wala ako last Sunday. Na-miss ko itong gawain ng Panginoon. Nasa isang seminar po ako. Purihin po ang Diyos. Ako po nagpapasalamat. Yung nabautismohan, we baptized 30 people. Palakpakan nga natin ang Panginoon. May 30 mga kabataan, mga kasing edad ni Eric na nagpabautismo. Mga batang-bata talaga. Amen po. So, yan. Purihin po ang Diyos doon dahil sabi ko nga, naku, paano itong 30 punto? Susunod ba talaga sa Lord to? Sabi ko sa Lord, bahala ka na sa kanila, Panginoon, kasi ang Diyos naman may hawak sa ating lahat No? Parang tahimik kayo. Ang Diyos po may hawak sa atin. We cannot do things. So what we can do is to pray for them and to help them. Pero sa huli, ang Diyos pa rin ang humahawak po sa atin. Amen. Kaya purihin. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Amen. Purihin po ang Diyos dahil alam ko po na maraming provision ang Lord sa atin. Amen. Sino naniwalang nag-provide ang Diyos sa buong isang linggo? Taas kamay. Sino nakita naghimala ang Diyos sa kanya sa loob ng isang linggo? Sino nagsasabi na ang Diyos yung umabot sa aking panalangin sa loob ng isang linggo? Sino nagsabing nagtiyaga ang Diyos sa akin sa buong isang linggo? Amen. So, ang Diyos po ang gumawa ng lahat ng iyon. Amen po. I want to read a verse. Sa Tagalog ko na lang po babasahin. I'm reading this, yung Isaiah 41. Bago tayo kakanta. Okay. So, Isaiah 41 verse 10 to 13. Sa Mabuting Balita, Bible ko po siya babasahin. Pwede po tumayo tayo lahat para po sa paggalang sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Napaganda po nitong talata kasi po ito po ay instruction ni Lord kay Isaiah na palakasin ang bayan niya. Sabihin nga natin, palakasin ang bayan ng Diyos. Amen. Ito po yung sinabi ng Diyos kay through Isaiah. Sabi niya rito, ako'y isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakisin kita at tutulungan, ingatan at ililigtas. Verse 11, lahat ng may galit sa iyo ay mapapahiya at mamamatay ang sino mang lumaban sa iyo. Verse 12, hahanapan ninyo sila, ngunit hindi makikita. Mawawala na sila ng lubusan dito sa lupa. Verse 13, ako si Yahweh ng iyong Diyos ang magpapalakas sa inyo. Ako ang nagsasabing, huwag kang iyong matakot at tutulungan ko kayo. Pinagpala po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat. Ang salita mo ay buhay at mabisa, Panginoon. Salamat, Panginoon, salita mo ay magagamit namin sa pagtuturo ng katotohanan. Salamat, Panginoon, salita mo ang gabay sa aming landas. Salamat sa salita mo ay hininga, Panginoon, na bumubuhay sa aming lahat. Na dapat lang po namin itong pakinggan at nasain sa umagang ito. Mangusap po kayo, Panginoon, through the power of the Holy Spirit, Lord God. Send your word to our life, to our heart, to our mind, Lord God. Salamat po. Sa iyo po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sabi dito sa Psalm 31, I will read verse 10. This is my point of emphasis. Sabi dito, fear not, for I am with you. Isa po itong salita ng Diyos na sinasabi to sa atin personally, bilang isang mananampalataya. Ang tanong ko, nangungusap ba ang Diyos sa iyo personal? Amen. Dahil buhay ang Diyos po natin we are serving the living God. Amen. Ang Diyos na yon ay laging nangungusap po sa atin. I believe ngayong umaga, nangungusap po ang Diyos. Sabi niya, fear not, for I am with you. Be not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you, and I will help you.
I will uphold you with my righteous right hand. Napaganda pong salita, buhat po sa ating Diyos, na tayong lahat ay, alam ko, pinapalakas ng Diyos through His Word. No, gusto niya tayong palakasin. Bakit po? May mga challenges And, kaya nga po, ang tanong ko, sino rito ang humaharap sa maraming takot? Meron ba rito matatakotin? Tingnan mo nga katabi mo kung matatakotin o tigasin. Okay, every one of us faces fear. Maraming fear. Una yung fear of the future. Ang daming fear dyan. Konti lang yung nalista ko. Maraming takot sa unknown, fear of the unknown, fear of the future. Ano ba mangyayari sa akin sa hinaharap? Papasa ba ako? Babagsak ba ako? Uulit ba ako? Fear of the unknown, fear of the future. Marami rin takot, fear of failure. Natatakot siya na ma-reject. Sino takot ma-reject dito? Di ba masakit ma-reject? Niligawan mo, tapos sasabihin sa'yo, friends na lang tayo. Masakit yun, Nakaranas ka na baka tayo ng rejection? Failure, no? Maraming takot sa failure. Maraming takot sa rejection. Amen? Maraming takot magkasakit. Sino takot dito magkasakit? Bakit? Masakit yun maoperahan. May naoperahan na ba rito? Okay, no? Di ba nakakatakot maoperahan? Haharap ka doon sa... Alala ko nung operahan ako, haharap ako sa maraming doktor. Pero hindi doktor, nakita ko mga anghel. Sabi ko, daming anghel. Lord, kukunin mo na yata ako. Naka-uniform ng puti lang. Sabi ko, Dok, ang dami nyo naman. Di ba isa lang mag-opera sa akin? Purihin ang Lord. Parang minsan natatakot tayo sa mga karamdaman at sakit. Bakit? Why? Nakatatakot. Kasi nga di ba meron pa lang tayo, inuubo lang tayo. Maghahanap na tayo sa Google. Bakit inuubo? Sabi yun, naku, may bukol ka sa baga. Ganun agad yung nakikita mo, no? So, imbis na mapanatag ka, talagang mas nag-aalala ka. Amen? So, financial. Maraming natatakot sa financial, tama? Umamin na. Sino takot? Sino takot mawalan ng pera? May takot, ano po? Lalo na, siyempre, sabihin ako, sino na magpapakain sa akin? Di ba? Paano na pag wala na akong sweldo? Paano pag nagsara yung kumpanyang pinapasukan ko? Di ba? Naku, paano pag ako ay sinipa nung aking boss? So, mawawalan ako ng kita. So, we tend to have that kind of fear, no, sa ating mga puso. Ano po? Fear of death. Sino takot mamatay dito? Pag takot ka magkasakit, takot ka rin mamatay. Di ba? Kaya nga, ayaw mo magkasakit Sige ba? Sino po takot mamatay? Hoy, ay umamin. Sabi sa katay mo, aminin mo na. Of course, siyempre, very mysterious ang death, di ba? Hindi natin alam yung whatever. All we know the Bible, amen, that we receiving eternal life when we receive Jesus Christ as Lord, Savior, and God of our life. Amen. So parang, pangako yun ng Panginoon Kaya lang, at the end of the day, parang marami pa rin sa atin takot mamatay. Ang katahimikan nyo ay nagsasabi na, yes. Lalo na yung sabi bata pa ako, mamamatay na ako. Okay. Uncertainty. Maraming takot sa mga bagay na hindi pa naman nangyayari. Sino marami nang kinatatakutan dito? Amen. So, ang lahat ng ito ay katotohanan. No? So, ang pinakamalaking truth, will fear controls you or will faith controls you? Ano ba ang kumokontrol sa buhay mo? Takot o pananampalataya? Uy, tumahimik na naman. Minsan, ano yung katahimikan nyo brother, nakakabinging katahimikan, di ba?
Ang naririnig ko lang yung kaluskos ng butiki. So, meaning talagang may katotohanan po ito, na sometimes fear controlling our life. Tama ba? May takot ba tayo? Kaya nga, yung fear not, is statement coming from God na repeatedly ay binanggit niya kay Isaiah. Okay? Through the scripture, it is because that he knows one of the Satan's greatest weapon is fear. Ang isa pa rin sa pinakamakapangyarihang pambato ng dyablo sa atin ay ang takot. Amen? Sino takot ditong tumandang mag-isa? Kaya hinahanap na niya ang dawan. Lord, nasaan na yung dawan ko? Okay? So may mga fears po tayo. Sabi, yung word fear, Hebrew word na ginamit dito ay medyo madaling tandaan, yare. Sabi mo sa katabi mo, yare ka. Pag ikaw ay may takot, yare ka talaga. Amen. Yayariin tayo ng kaaway kapag tayo ay may takot. Kaya fear means to fear o matakot, to dread. Sabi, tayo ay may mga pangamba, agam-agam sa buhay natin. Amen. Hindi pa nangyayari, kinatatakutan na natin. Tama po ba? So sa mga nanay, maraming takot ang nanay para sa kanilang mga anak, di ba? Natatakot tayo. Ano yung future nila? Ano mangyayari sa kanila sa buhay nila? Pag alis ng bahay, ano mangyayari sa kanya? Hindi ba siya kikidnapin bago siya pumasok sa eskwelahan? O pag pumasok ba siya sa school, ay siya ay mabubuli ng kanyang mga classmates. O marami tayong agam-agam sa isip natin. Hindi pa nangyayari, kinatatakutan na natin. Kaya naalala ko, nanay ko, pag pupunta kami dito, mga 20 years ago, yan sa Gulayan, Sitio 6, daming pinapatay po dyan 20 years ago. Tama, mga taga-Gulayan, Perez. Lalo na sa Sitio 6, pumapasok kami dyan. Sana hindi masyado sa Perez, hindi masyado pero sa Sitio 6 talaga yan. Yan lugar na. Sasabihin ng nanay ko, takot na takot nanay ko, ba't pumupunta ka dyan? Ano gagawin mo dyan? Sabi, mag-ano kami, may Bible study kami. Ang Bible study namin nandun sa may tambakan ng basura. Sa itaas. Tawag doon, itaas Okay? So, doon kami nagba-Bible study. At sometimes, talaga may patay. Makikita mo doon sa dadaanan, may tinambak na patay. Minsan, may time nga na in minutes lang, bago ka dumaan doon sa lugar, may pinatay na. Nandun pa siya. Meaning, ang takot ay pwedeng kumontrol sa ating mga sarili. Amen? Pwede tayong yariin ng takot. At sa huli, nasisindak tayo, we are being terrified. Kaya nga po, pag sinabi ng Diyos na fear not, this is not a suggestion. This is a command. Sabi mo sa katabi mo, that is a command. O sa Tagalog, utos po yun. Inuutos ng Diyos sa atin na huwag kang matakot. Sige, utusan mo katabi mo. Huwag kang matakot. Bakit? Ito yung command ng Lord na may kasamang pangako. Amen? Amen po ba? Ito yung utos na may pangako. Purihin ang Diyos. Bakit? Pag ang Diyos may utos, may pangako. Minsan tayo pag nag-utos, walang kasamang pangako Tama ba? Utos lang. Sabihin mo, maglaba ka. Paputiin mo yan. Dapat kabusilak ng kaputian. Diba? Huwag paghiwalayin ang dekolor sa may kulay, sa puti. Kasi mahahawa.
Diba? Pero walang pangako. Hello? Ang maganda dito sa sinasabi ng Diyos kay Isaiah, may pangako ang Panginoon. Ano yung pangako niya? Dito sa verse na ito, I will help you. Amen? Fear not, for I am with you. Amen? I am with you. Sabihin natin sa katabi natin, God is with you. Amen? And God is here to help you. Ang Diyos ay ever-present God na handa tayong tulungan. Bakit? Lahat naman talaga tayo may pangangailangan eh. We are all limited. Amen? Sabi mo ulit sa katabi mo, limitado ka, kapatid. Pag ginamit mo sarili mong kalakasan, hindi ka makakalaya. Hindi ka makakapagtagumpay sa iyong buhay. Yan nga po, ang ganda nitong sinabi ni Lord the help. No? Meaning, God will aid us. God will support us. Aid. Tutulong siya sa iyo. Pangalawa, support. Susuportahan ka ng Diyos. Imagine that. Ang Diyos yung supporting mo sa buhay mo. Siya yung nagsusupport sa iyo. Hindi nanay mo, hindi tatay mo magsusupport sa pag-aaral mo, kapatid. It is God. Ay, maniwala, hindi nanay ko nagbibigay ng baon sa akin eh. Hindi po, kapatid. Ang nanay, tatay natin, instrumento lang yan ng Panginoon. Instrument sila. Pero ang totoong nagbibigay sa atin ng tulong ay galing sa Diyos. Tama ba? Amen? Yun, will help. No? Sa ibang word, may uphold na binanggit. Uphold. Ano po ibig sabihin ng uphold? Sabi diyan, tayo ay sinusustain ng Panginoon. Inaalalayan ka ng Diyos na huwag kang bumagsak. Yan nga kanina umaga, napakaganda ng tinuturo ng Panginoon eh. When I wake up, isa sa mensahe ng Lord, nakita ko sa verse eh. Sabi niya sa akin, I will help you with my hands. Tignan niyo po, hahawakan kita ng aking kamay. Sa later verse, makikita po natin yan. Ano po ibig sabihin nung hinawakan ka ng Diyos? Hindi naman natin kaya eh. Kung sa sarili lang natin, paghawak eh. Imagine kung hindi ka hinawakan ng Diyos, nasaan ka ngayon? Baka wala ka rito. Imagine kung hindi ka hinawakan ng Diyos, nasaan ang buhay natin ngayon? Amen? Salamat may Diyos na nagnangangako sa atin na tayo'y Kanyang tutulungan. God will sustain us, sabi niya. God will support you. Amen? Susuportahan kita, sabi ng Panginoon. Hahawakan kita. Iingatan kita sa aking kanang kamay. Wow. At palalakasin kita. Diba? Ang gaganda nung gustong mangyari ng Panginoon. At sa huli, ayaw ng Diyos na ikaw ay bumagsak. Kung bumagsak ka man, itatayo ka uli ng Panginoon. Yun yung maganda sa pangako ng Panginoon eh. Bakit? Talaga namang maraming time naghihina tayo eh. Wala amen ah. Amen po. Lahat tayo po nanghihina. Pero salamat dahil tayo ay hinahawakan ng Diyos. Kaya nga po, Satan's weapon is fear. Bakit sabihin kong hindi takot? Maraming hindi makasunod sa Lord dahil natatakot. Siguro mas maraming pastor ngayon, Pastor Irvin, Pastor Eric, kung walang natatakot, tama? Baka may 1,000 pastor na tayo sa Malabon kung walang natatakot. Baka mas marami tayong evangelist ngayon, mas maraming misyonero ngayon kung walang takot. Tama? Bakit? Ang takot ay ginagawang dahilan ng Diyos para hindi natin masunod ang Kanyang kalooban. At minsan
tatago tayo sa katagang kailangan ako ng aking pamilya. Pero sa totoo lang, takot tayong sumunod sa Diyos. Bakit? May alinlangan tayo eh. Natatakot tayo. Bakit? Baka Lord, hindi mo ko tulungan. Lord, baka pag sumunod ako sa iyo, mawala yung kabuhayan ko. Tama? That is our fear. Maraming pangako ng Diyos ang ating pinagdududahan dahil may takot tayo. Tama? Ba't hindi pa nangyayari? Lord, nag-pray ako, ba't andito pa, masakit pa rin yung daliri ko? Pwede kong sabihin sa Lord yun eh. Or I will tell the Lord, Lord, thy will be done. I will let it in your hand. Babayaan ko na lang ito sa iyong kamay. Into your hands, I will let my spirit. Amen? And of course, maraming tayong mga missed opportunity dahil natatakot tayo. Hello? Sino maraming na-miss na opportunity dahil natakot siya? Yes, marami po. It's because of our fear. Maraming project na de-delay dahil din sa takot natin. And sometimes maraming blessing and opportunity ang lumagpas sa buhay natin dahil may takot tayo. At mas nagamit tayo sana ni Lord effectively kung maaga natin napagtagumpayan ang takot natin. Amen ba? Sa huli, sabi mo sa katabi mo, hindi pa huli lahat. Pwede tayong magtagumpay sa takot natin. Meron takot ng mag-church. May takot ng umattend sa cell group. May takot mag-tithes. Sabi, baka hindi balik ni Lord eh, ha? May takot mag-serve sa Lord. May takot sumubok na maraming bagay na malalaking task even in ministry dahil sa kanilang mga takot. Eventually, fear limit us in many things up to the point that we miss big blessing. Kaya sa katabi mo, big blessing. Naalala ko, may isang Kristiyano na nananalangin sa Lord. Amen. At minsan dinala siya ng Diyos sa kanyang panaginip, dinala siya sa langit. Alam mo, nakita niya, yung pangalan niya, may mga box, may nakapangalan sa kanya. Lord, bakit hindi ko to natanggap? Alam mo, sabi ni Lord, hindi mo pinanalangin. Natakot kang humakbang. Natakot kang paniwalaan na ako nga ang Diyos na nagbibigay ng iyong pangangailangan. But nakahanda na pala yung pangangailangan natin. Hindi mo pa nangyayari sa iyo, inihanda ng Diyos ang sagot sa iyong panalangin. At mo, wala kayong amen. Di kasi tayo naniniwala eh. Ulitin ko po, ha? Hindi ka pa nananalangin, nakahanda na ang sagot ng Diyos sa panalangin mo. Okay? Sabi mo sa katabi mo, yari ka. Pag may takot ka. Amen? Kaya nga po, alam niyo, meron isang rebuke ang Lord. Alam mo sa Revelation 21 verse 8? Meron ako nakitang verse doon. Verse para sa mga duwag. Tatila mo katabi kung duwag yan. Tanungin mo katabi mo, duwag ka? Uy, parang may nagre-react. Pero alam niyo ba sa verse 20, Revelation 21 verse 8, sabi doon, ang duwag ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Wow. Grabe to. Kaya pala sinasanay tayo ng Diyos na manampalataya at hindi matakot. Kaya lagi pala niya sinasabi, anak, fear not. Huwag kang matakot dahil kasama mo ako.
Bakit? Dahil walang duwag na makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ano ibig sabihin ng cowardly na yan? Duwag. Tingnan mo katabi mo kung duwag. Ano, yung katakot na minsan ito yung nagiging dahilan na talikuran natin ang ating pananampalataya sa Diyos. O yung takot na nawawala na tayo ng paninindigan sa Panginoon, kay Kristo. Yung nagsabi, I have decided to follow Jesus. Kinaisang lingguhan, wala na. Yari tayo dyan. Yari ka talaga, kapatid. Amen? May minsan natatakot tayo, mas natatakot tayo sa tao kaysa sa Diyos. Sa huli, nasasakop tuloy tayo ng kasalanan dahil sa ating mga takot. Amen po. Amen po. Pag wala kang pananampalataya, ano mangyari sa atin? Tayo ay patatakbuhin ng takot sa ating buhay. At sa huli, dadalhin ka ng takot mo sa mga bagay na hindi gustong mangyari ng Diyos sa iyo. Sa huli, malalayo ka sa Panginoon dahil niyari ng takot mo ang buhay mo. Sino gustong mayariin ng takot ang buhay nila? Diba ayaw? Sino sasabing, ayoko mayari ng takot ang buhay ko? Taas kamay. Sabi mo sa katabi mo, ayoko. No way. Bakit? God is with me eh. God will never leave me nor forsake me. Tapos matatakot lang ako. Hello? Kung si David ay natakot na labanan si Goliath, ano kaya nangyari sa buhay niya? Kung si Noah ay natakot na gumawa ng barko para isakay ang mga hayop at iligtas sila, ano kaya nangyari sa buhay niya? Kung si Moises ay natakot na sumunod sa Panginoon, ano kaya nangyari sa buhay niya? Hello? Kaya makita natin ang takot ay napakalaking hadlang sa ating buhay. Amen po. Hindi tayo maka-breakthrough sa ating mga buhay dahil sa ating mga takot. Sabi mo sa katabi mo, fear not. For God is with you. Salamat dahil gusto pa rin ng Diyos na mapagtagumpayan mo ang takot mo, kapatid. Amen po. So, how the devil use fear to paralyze believers. Isa yung fear distorts reality. Alam mo, ang takot, minsan, nung ang mga Israelites ay pupunta sa land of promise, nagpadala ng tik-tik doon. 12 spies. Okay? Wow, ang ganda ng lugar. Talagang ang yaman. Pero nakita nila yung mga kalaban nila, ang lalaki. Nung natakot sila, mas lumaki. Ang tawag nila, higante. Hello? Nakita niyo po yung ginagawa ng takot? Yung langgam na maliit na kinatatakutan mo, pag natakot ka, lumalaki. Nagiging giant. Yung maliit na problema, pag natakot po tayo, lalaki po yan. Yan yung magiging hadlang para hindi mo marating yung purpose mo. Ano yon? Takot. Hello? Amen? Salamat na lang may David. Amen? May David na takot ang mga Israelites. May David na handang lumaban sa higanting si Goliath. Na nagpapatunay lamang dito kung ano magagawa ng isang tao na ang kanyang takot ay wala sa kanyang buhay. Na isang tao na napagtagumpayan niya yung takot sa kanyang buhay. Why? That's the truth. Fear will distort the reality. Bakit? Kaya mo naman eh. Dahil sa takot, hindi mo na kaya. Anak, kaya mo. Kaya lang dahil nga sa takot natin, lumubog tayo.
Tama? Amen? Si Peter, di ba? Nakalakad na siya sa tubig eh. Sabihin mo sa katabi mo, kaya mo naman pala eh. Sabihin mo sa katabi mo, kaya mo naman palang lumakad. Sa pananampalataya mo. Pero dumating yung mga alon at naglalakihang mga waves of the sea. At yung dagundong ng alon na kanyang naririnig, nawala yung mata niya na nakatingin sa Panginoon. Ano nangyari? Mas tumingin siya sa problema. Kapatid, sabi mo sa katabi mo uli, sermonan mo katabi mo. Kapatid, mag-ingat ka. Huwag sa problema tumingin. Tumingin ka sa Diyos. Natutulong sa iyo sa problema mo. Amen? Kaya nga, alam niyo, yung takot natin, it make us focus on other things than God. Kaya when they see the giants, sabi ng Numbers, natakot po sila. At yung 10 nag-report ng negative report. Parang bansa natin ngayon. Tanong ko, nakikita niyo pa ba sa bansa natin na ang bansa natin gagamitin ng Panginoon? Na i-bless ng Diyos ang bayan natin. Sana po makita natin, huwag tayong masyadong tumingin sa laki ng problema ng bansa natin. Mas manalangin tayo. Tayo po dapat nananalangin sa Senado, sa Kongreso, sa mga militar, amen, sa politika ng bansa natin. Mga Kristiyano, manalangin po tayo. Huwag tayong magreklamo. Huwag tayong sumama sa problema, ha? Huwag ka na mag-comment doon, sasama ka pa sa comment. Ako kay Alan ako kay ano. Huwag na po. Higatsal yan ako. Taga Malabon ako, malapit kami. Magkapit bahay lang kami. Huwag po, ho. Ano na po tayo? Manalangin na lang po tayo. Amen? Sabi sa katabi mo, manalangin ka na lang. Huwag ka na sumama sa takot nila. Baka mahawa pa tayo. Amen. Amen po. So never forget that your God is a big God. Why? Fear magnify the enemy. And sometimes fear minimize your God. Amen. Pinaliliit ng takot yung Diyos natin eh. Sino ba yung Diyos natin? Di ba yung Diyos na ating sinasambay ay may lalang ng langit at lupa? Siya ay may-ari ng lahat. Siya ay may hawak sa buhay mo. In Him will you move and have your being. Siya yung nagbibigay ng buhay sa'yo. Siya ay may hawak sa'yo. Amen. Kanino ka magtitiwala? Dapat ang tiwala po natin ay nasa Diyos lamang. Pangalawa, fear silence faith. Kaya nung si Pedro, niyo po ha, nalala niyo si Pedro, ano sabi niya? Sabi niya kay Jesus, Jesus, Lord, susunod ako hanggang kamatayan sa iyo. Kaya sabi ni Jesus Christ sa kanya, Pedro, 3 tilaok lang ng manok katapat mo. Yari ka na agad. Iba? Nayari si Pedro eh. Why? Alam niyo, we depend on our own strength in obeying God. Di po natin kaya yun. Ang lakas natin sa pagsunod sa Diyos ay galing din po sa Kanya. We cannot do it without God. Amen. Yung paglilingkod mo, yung ministeryo mo sa Panginoon, yan ay kalakasan ng Diyos sa iyo. Huwag mong ipagmalaki, kaya ko to sa sarili ko. Hindi po. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Wala po tayong maipagmamalaki sa ating mga sarili. Yan nga po, when we have fear in our heart, we stop witnessing. Puro takot eh. May nakakapag-witness ba dahil natatakot? Puno ka ng takot. Makakapag-witness ka ba na ang Diyos ay mabuti? Ang Diyos ay tutupad ng kanyang pangako sa akin? Hindi.
Tama? Takot eh. Ang nasa puso natin eh. And sometimes we stop serving God because fear. When we stop obeying God because of our fear. Kaya medyo delikado po ang fear. Pangatlo, fear produce doubt. Tama? Amen po? Pag may doubt tayo, ang hirap kumilos eh. What if God doesn't answer? What if, Lord, paano yun, kung I have decided to follow Jesus, sabi ni Satan sa'yo, paano kung patay? Paano? Kaya nga, alam niyo po, when we are speaking about the gospel, ang gospel po ay very straight to the point eh. Alam niyo po ba ang gospel straight to the point? Ano yung straight to the point? Pag hindi mo kilala si Kristo, sa impyerno ka babagsak. Pag tinanggap mo si Kristo at kinilala mo si Kristo sa iyong buhay, pupunta ka sa buhay na walang hanggan. Straight to the point yan. Wala siyang sugar-coated na, mga kapatid, tanggapin niyo si Kristo at ang buhay niyo ay pagpapalain. Ang buhay niyo ay hindi na kayo maghihirap pag kinilala niyo si Kristo. Hindi po ganun eh. Hello? Ano po ibig sabihin nun? Gusto ng Diyos na sabihin sa atin, ang pagsunod kay Kristo, because God cannot promise you a bed of roses when you obey God. Sigurado may sakripisyo. Sigurado may itatapon tayo. Sigurado may aalisin ng Diyos sa buhay mo. Sigurado aayusin ng Diyos ang buhay mo. Amen. Kaya ngayon pala magduda ka na. Mag-doubt ka na lang. Kung ang takot mo ang pakikinggan mo. Amen? So, kasi yung fear, it attack our confidence in God's promises. Ano yung pangako ng Diyos? Ang laging sasabihin ni Satan sa'yo, totoo ba yan? Sinabi ba talaga ng Diyos yan? Ano sasabihin natin kay Satan pag yun ang sinabi sa atin? Kasi si Satan, hindi naman siya magsasabi ng kasinungalingan eh. Diretsa eh. Ang gusto lang niyang mangyari, magduda tayo sa sinasabi ng Diyos sa'yo. That's how simple it is. Ulitin lang niya ng Diyos ni Satan sa'yo yung pinangako. Totoo ba? Pag inuna mo ang Diyos, ibibigay niya sa'yo ang lahat ng bagay. O pag sinabi mong amen, may pangalawang sasabihin Satan, ano nangyari sa buhay mo? May nadagdag ba sa'yo? Naku, pag hindi kayo marunong sumagot, yari ka. We need to know our scripture. Bakit? Pupunuin ni Satan ang isip natin ng takot. Bakit? Fear is an opposite of faith. Amen? Fear is looking at the circumstances. Faith is looking after your God. Kailangan marunong tayo laging bumalik ng tingin sa Diyos. Pag sa lagi ka nakatingin sa problema mo, patay ka, mayayari ka dyan, kapatid. Ingat. Sabi mo sa katibo, ingat, kapatid. Ika-apat, fear causes retreat instead of advance. That's why what happened to Gideon. Gideon is always hiding when God called him. Kapatid niyo ha, tinawag si Gideon sa panahon siya'y nagtatago. Amen? Grasya yun ng Diyos. Sabi mo sa katabi, huwag ka na magtago. Bakit? Alam naman ng Diyos kung nasaan ka eh.
You cannot hide in Him forever. O, kanito tayo nagtatago ngayon. Baka nagtatago pa rin. Sabi mo, huwag ka na magtago, kapatid. Suko mo na sa Diyos lahat. Lumapit ka na sa Diyos. Amen. Why? Pag nanatili si Gideon sa pagtatago niya, it will keep him from his destiny. It keep him from his calling. Pag nagtatago tayo, mga kapatid, natatago rin yung calling natin. Hindi mangyari yung calling natin sa buhay natin. Tama? Agree, disagree? Ano gagawin mo? Magtatago na lang tayo forever? Matatakot na lang tayo forever? O hahakbang na ako ngayon? Uunahan ko na yung takot ko. O matakot man ako, hahakbang na ako ngayon, Panginoon. Dahil alam ko, hawak mo buhay ko. Amen. And sometimes, fear creates bondages in our life. Amen. Bandage tayo. Nababandage tayo na maraming bagay. Bakit? We obey fear than God. Pag nag-o-obey tayo sa fear natin kaysa sa Diyos, fear gain influence in our life. We fear, we avoid. Kala natin may temporary relief dahil sa fear natin, pero sa huli, mas natakot ka na. At sa huli, ayaw mo ng paglingkuran ng Diyos dahil sa takot mo. Kapatid, ayaw ng Diyos na ikaw ay napaparalyze pa rin ang takot mo. Sabi ng Hebrew 2 verse 15, through fear of death, were all their lifetime subject to bondage. Tignan nyo, natakot eh. Saan natakot? Natakot mamatay eh. Kasi yung mga Kristiyano nung panahon ng Hebreo, talagang pinapatay, iba. Natakot mamatay. Hello? Ano po nangyari sa kanila? Sabi diyan, they are all in their lifetime subject to bondage. Fear become their prison. At maraming Kristiyano, imprison pa rin ang takot. Bakit? Takot pa rin mag-failure. Takot pa rin ng rejection. Takot ma-criticize. Takot sa future. Kapatid, sino ba may hawak ng future mo? Kung ikaw, matakot ka. Pero kung ang Diyos, naniniwala kang ang Diyos may hawak sa future mo, ilagak mo sa Diyos ang pagtitiwala mo. Amen. Ano sabi ng Isaiah 41 verse 10? Fear not, for I am with you. Amen. This is not a promise na there's an absence of trouble. Hindi pinangako ng verse na ito, wala ng trouble sa buhay natin. Bakit? Ang pangako niyang Diyos dito, kasama mo ang Diyos. Kasama mo ang presensya ng Diyos. Ano man nangyayari sa buhay mo, kasama mo ang Diyos. Nagre-review ka man, kasama mo ang Diyos. Nag-aaral ka man, kasama mo ang Diyos. Nanay ka man, kasama mo ang Diyos. Tatay ka man na nangangailangan ng mga pangangailangan ng buhay na ito, kasama mo ang Diyos. Yeah, it's Satan's strategy versus God's truth. Truth. Ano sabi ni Satan? You are alone. You will fail. Huwag na sayangin, ano ka lang, mabibigo ka lang. Walang makakatulong sa'yo. Hindi mo masosurvive. Parang ano si Satan, ano? Parang concern na concern sa'yo. No? Concern, oh.
Di ba ganito rin sinasabi ng mga katabarkads mo? Yan, nag-iisa ka na lang, kawawa ka naman. Uy, yan. Huwag mo nang gawin yan. Baka ano ka lang, mapahama ka lang eh. Huwag mo na lang gawin. Maging safe ka na lang. Ako, wala nang makakatulong sa'yo sa buhay na ito. Talagang kanya-kanya tayo. Struggle for existence. Matira, matibay. You cannot survive. Lakas ng kaaway mo, you cannot survive. Kapatid, ang pangako ng Diyos, I will be with you. Sasamahan kita. So, fear not because God is with you. Amen? Despite of Moses' inadequacy, kulang si Moises eh. Yung salita nga niya, utal-utal eh. Lord, pwede ba? Lord, iba na lang. Utal-utal ako. Meron ba ditong utal-utal magsalita? Wala naman, di ba? Sabi sa katabi mo, hindi ka pala utal-utal eh. Maglingkod ka na sa Diyos. Eh, dahilan ni Moises yun eh. Limitations. Amen. Ano, parang sinasabi ni Moises, I am not qualified, Lord. Tumawag ka na lang. Yun si Eric na lang, mas gwapo yun. Diba? Mas magaling magsalita. Eh, sabi ni Lord, may calling ka eh. Sa'yo ko binigay yun, hindi ko pinapaasa yung calling. Pag nagbigay ng calling ang Diyos, irrevocable yun. Pag namatay ka na, tsaka mo, wala na yun. Pero habang buhay ka, iniintay ng Diyos na sumunod ka. Kaya ngayon pa lang, mapagtagumpayan mo na yung takot mo. Amen? Amen po? Ano answer ni Lord kay Moises? Sino ba gumawa sa'yo? Tanong mo katabi mo, sino gumawa sa'yo? Ba't ka natatakot? Sino gumawa sa bibig mo? Amen. Amen po. Kaya nga po, hindi tumatawag ang Diyos sa mga qualified people. Tingnan mo yung mga disciple ni Jesus Christ. Mangingisda. Tax, diba? Tax collector. Yung mga, yung minamaliit. Bakit? Para sabihin sa atin ngayon, kapatid, pag tinawag kita. Bahala ako sa iyo. Amen. Bahala ang Diyos sa atin. Kaya nga, pag kasama natin ang presensya ng Diyos, I believe, nawawala yung takot eh. Amen ba? Nawawala yung takot natin. Fear not because God will help you. I will strengthen you. Yes, I will help you. Tutulungan ka ng Panginoon. Bakit? Alam mo, yung lakas ng Diyos, yun yung papalit sa ating mga kahinaan. Mamamangha ka dahil yung hindi mo kayang gawin, magagawa mo. Dahil ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng kalakasan. I cannot do it eh. Kaya ba mag-preach sa harap? We cannot do it. Ang lakas ay galing sa Diyos. Amen. I cannot do it without God. I cannot do to be a pastor without God. Wala eh. Kaya lang, hindi ako pwedeng matakot. Bakit? Hindi ko ba susunod yung kalooban ng Panginoon? Kaya nga, God's power makes the impossible possible. Yung mga imposible, magagawa natin, mga kapatid, sa tulong ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, kaya mo kapatid. Dahil sa Diyos. Amen? Fear not because God is holding you. Hawak ka ng Diyos, kapatid. Hindi mo na kailangan ng kung sino-sinong padrino ng mundong ito.
Hindi mo kailangan si mayor na hawakan ka. Ayun, mga gusto ng iba, kay mayor. Hindi po eh. Hindi si mayor, hindi si hindi si presidente, hindi si vice president. Dapat alam mong hawak ka ng Diyos. Amen? Amen po? Ano sa huli? Yung kahinaan natin, tutulungan ka ng Diyos na maging kalakasan mo. Amen. Sa huli, I want to read a verse, yung 1 John 4 verse 18. There is no fear in love, but perfect love casted out fear. Because fear hath torment. He that fear is not made perfect in love. Napakaganda pong talata ito, na perfect love casts out fear. Paano mangyayaring yon na yung wala akong takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagkakapagpawi ng takot. Amen. Purihin po yung salita ng Panginoon dito. Una, gusto ko pong ipaalam sa iyo na mahal ka ng Diyos. Ano man nangyari sa buhay mo, mahal ka pa rin ng Diyos. Bumagsak ka, mahal ka pa rin ng Diyos. Tumayo ka, mahal ka pa rin ng Diyos. Nagduda ka, mahal ka pa rin ng Diyos. Lumayo ka, mahal ka pa rin ng Diyos. Hindi nagbago pagmamahal ng Diyos sa'yo. Hindi siya katulad ng nanay mo na pag nagalit, nakaganyan sa'yo. Ulit-ulit ka na lang. Paktay ka sa akin, mamaya. Hindi po. Ang Diyos, laging bukas yung kamay. Laging bukas. Ano yun? Hindi ka dapat natakot. Amen. Pag lumalapit ka sa Diyos, takot na takot ka, ano maramdaman mo ngayon? Pag niyakap ka na niya, di ba ang maramdaman mo yung pagmamahal niya? Hindi yung sumbat niya. Bakit? Yun ang katotohanan. Mahal tayo ng Diyos. Whatever happened in our life, God still loves us. Even your darkest time in your life, God still loves you. Napagod kang mahalin ng cell group leader mo, mahal ka pa rin ng Diyos. Napagod kang mahalin ng mahal mo sa buhay, mahal ka pa rin ng Diyos. Hindi nagbago ang pagmamahal ng Diyos. Ano lang gusto niya? Lumapit ka. Hindi mo kakayanin. Lumapit ka sa Panginoon. Paano kung mabigo ako? Lumapit ka sa Diyos. Bakit hindi nakabase ang pagmamahal ng Diyos sa performance mo? Amen? Nakabase yun dahil siya ay Diyos ng pag-ibig. Sino hindi mahalang mahal pa rin siya ng Diyos? Alam niyo po, there's one study in Penn State University about worry, chronic worrying. Sabi ron, according to the study, 85% of what people worried about never happened. Alam niyo, lahat ng 85% ng kinatatakutan ng tao, hindi pala nangyari sa kanya. Yung 15% na kinatatakutan niya, kaya pala niyang i-handle. Kaya niyang mapagtagumpayan. Kapatid, salamat dahil this truth, amen, applicable sa atin bilang isang Kristiyano. Ano po yun? Hindi pala lahat ng kinatatakutan ko totoo. Kailangan pala magtiwala ako ng buong buo sa aking Diyos. Na nagsabi sa akin, I will not leave me. And God will not leave me and God will not forsake me. Pahawakan pala ako ng Panginoon. Amen. Si Pedro na 3 beses siyang pinagkanulo. Nung nabuhay na magbuli ang Panginoon, may isang sinabi si Jesus.
Alam ko, alam niyo ang lahat yon. Ano sinabi ni Jesus kay Peter? Sabi niya, Peter, do you love me? It's about love. Kapatid ko naman yung meron ka mang mga peers ngayon. Isa sa solusyon, lumapit ka kay Jesucristo. Alam niyo yung pag-ibig ni Kristo, pag naranasan natin, yun yung magpapalaya sa atin sa lahat ng tanikala ng mga alalahanin, takot, bagabag sa buhay natin. Fear not, for I am with you. Be not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Salamat po sa pangakong ito ng Panginoon. Salamat, Panginoon. Sige po, pwede po dumako tayo sa panalangin. If you're saying, Lord, kailangan kita ngayon para mapawi ang lahat ng takot ko sa buhay ko. Marami tayong kinatatakutan. Salamat, may Diyos tayo na nagsabi, hindi Kanya iiwanan, hindi Kanya papabayaan. Kung ikaw ay nagtitiwala sa Kanyang pangako, pwede po tumayo tayo. Taas natin yung kamay natin sa Panginoon. Ano man mangyayari sa buhay natin, salamat, alam natin na God is with us. Sige po, kausapin natin ang Panginoon. Sabihin natin, Lord, tinatakot man ako ng kaaway. Magtitiwala pa rin ako sa iyo. Tulungan mo ako, hawakan mo ako sa ikanang kamay, Panginoon. Na ba yung kantang ito ay magpaalala sa atin na hindi nagbago yung pagmamahal ng Diyos. Ng Diyos, hindi talaga kailanman tayo iniwanan. Ang gusto lang niya, matuto tayo magtiwala. Huwag yes, Lord. Pwede po manap tayo ng isang kapartner natin. Can we pray? Ano man yung alalahanin natin, Lord, tulungan mo kami magtiwala sa iyo. Patawarin mo kami. Maraming beses na duwag kami, Panginoon. Natakot kami. Natakot kami sumunod sa iyo. Iniwan namin yung calling namin. Tinalikuran ka namin, Panginoon. Forgive us, Lord. Tulungan mo kami, Ama, bumalik sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon. Sa umagang ito, ma-realize, hinawakan mo kami, Panginoon. Walang makakaagaw ka sa amin sa iyong kanang kamay, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon. Let your perfect love drives away all the fears in our heart, Lord.
Hayaan mo yung yakap mo sa umagang ito, Panginoon, ay maranasan naming lahat. Hayaan mo yung pag-ibig mo sa umagang ito ay maranasan naming lahat, Panginoon.